Tuloy po tayo sa mga balita. 2 buwan na hindi mag-aangkat ng bigas ang Pilipinas simula sa buwan ng Setyembre bilang proteksyon umano ng gobyerno sa naluluging mga lokal na magsasaka. Nilino naman ng Agriculture Department na tanging mga well-milled at regular rice lamang ang saklaw nito. Eden Santos sa balita. Inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba matapos na kumonsulta sa mga miyembro ng gabinete sa sideline ng kanyang 5-day state visit sa India. Nais ng Pangulo na protektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa mababang presyo ng palay lalo't panahon ng anihan sa bansa. Magiging epektibo ang nasabing kautusan ng Pangulo sa Setyembre ng taong ito. Hindi po makakabuti na mag-import pa po tayo ng bigas. So, ang inaalala po ng Pangulo ay ang interest ng ating mga magsasaka. So, kailangan isuspend po ito dahil po maganda po ang ani ng ating mga farmers para hindi po maapektuhan ang presyo nito at hindi maabuso ng ibang mga shrewd traders. So, yun po yung naging desisyon ng Pangulo. Pero ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na taasan ng taripa sa imported rice mula sa 15 hanggang 25% sa unang tranche at kabuang 35% pagkatapos ng 3 buwan ay pag-aaralan pa ng Pangulo. Anya hindi pa panahon para pag-usapan ang pagtaas ng taripa sa inaangkat na bigas. Una rito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na maraming stocks ng local rice at kailangan na itong mabenta sa merkado upang lumuwag ang mga warehouse ng rice traders, rice millers at National Food Authority o NFA. Kasi darating na yung next harvest season. So it's to flush out local rice to the market. That's one. And of course, kailangan na rin i-increase yung ating taripa sa bigas dahil pumaba na rin ang world price. Inilalaban naman ng GA sa sinusulong na amendments ng Rice Tarification Law o RTL ang pagkontrol sa kalidad ng imported na bigas na papasok sa bansa para hindi masakta ng lokal na industriya. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.